Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. Naku ho, aminin man ito ni Sara o sa hindi. Alam ko ho ang nasa loob niya, kalungkutan, nung mapanood niya ho ito. May nabasa ho ako na post sa social media na kung saan nagpapahayag sila sa pagkadismaya o pagkalungkot sa mga taga Davao de Oro. Mukha yatang lusaw na ang sinasabi niyong Solid South. Mukha yatang isinusuka na ang iniidolo niyo na si Sara Luz Tallera ng South. Nako, malaking kawalan ho ito mga ka-action para kay Sara. Kasi ito kasi ang pinaka mahalaga kapag ikaw ay tumatakbo sa nasyonal. Kailangan marami ka ho nito. Kapag ikaw ay marami ho nito at may pera ka pa, tiyak, sure win ang panalo mo. Kaya masasabi ko ho talaga, malaking kawalan ho ito kay Sara Duterte. Aminin niya man sa hindi, nalulungkot yan. Oo. Diba? Kaya para bang tumama ang sinabi niya na kahit iniwan na daw siya ng kanyang mga kaibigan na mga politiko. Kasi para ba ang lakas niya daw ay parang kumukuha na lang siya sa lakas ng taong bayan sa kanyang mga taga-suporta. So para bang tumugma nga ang sinabi nito ni Sara na para bang iniwan na siya ng kanyang mga kaibigan na mga politiko. Kasi ho dito mga ka-action, mga kakamping, out of 61 na mga kongresista sa buong Mindanao, alam nyo ho ang pumabor sa impeachment labang kay Sara Duterte, 41 ang bumoto ng yes. Alam nyo kung ilan lang ang nag-no? 20 piraso. Diba? 20 piraso. So ibig sabihin, talagang gusto talaga malaman ng 41 na kongresista kung ano ang katotohanan. Diba? Pero sinasabi ng ilan sa mga DDS, no, na ito daw nakatanggap ng mga malita. So naratibo lang ho nila yan mga ka-action. Ako naniniwala ho ako. Sa lahat na bumoto ng yes para sa impeachment ni Sara Duterte, ako naniniwala ho ako. Sila po ay tumindig. Ginampanan lang ho nila ang kanilang mandato. Ginampanan lang ho nila ang binigay na mandato ng taong bayan or mandato ng konstitusyon. Di ba? Kahit sinabihan pa o may nagsasabi na mga ilan sa mga Duterte supporters sa social media, hindi na daw ibuboto ang mga papabor sa impeachment. Pero may nagpapahayag din na mga kongresista, hindi sila takot na mawalan ng boto. Yan ang maganda. Tumindig kayo kung ano ang katotohanan. Di ba? Kasi itong mga opisyal kasi, no? Ito yung tinatawag na makinarya. Ilang ulit ko na ho ito in-explain. Excuse me. Ilang ulit ko na ho ito in-explain. Ito ho kasi ang mahalaga kapag ikaw ay tumatakbo. Lalong-lalo na ho nag-aambisyon si Sara na maging pangulo sa 2028. Kaya malaking kawalan ho ito kay Sara. Kasi ito ho, malaking makinarya ho itong nawala sa kanya. Diba? Sa tingin nyo ba, susuporta pa ba ito ang 41 na kongresista sa Mindanao na bumoto ng yes para sa impeachment? Susuporta pa kaya ito sa kanyang kandidatura sa 2028? Naku, hindi na ho mga ka-action, mga kakamping. Kaya malaking kawalan ho ito sa kanya. Diba? Kapag marami ka kasing makinarya at may pera ka pa, talagang sure win ho ang panalo mo. Diba? Ito, 41 na kongresista. Malaking kawalan ho ito. Diba? Kaya, kahit sabihin man ni Sara Duterte o hindi, alam ko ang loob niya. Nung napanood niya ho ito at nalaman niya, masakit ho ito sa kanya. Nalungkot ho talaga yan. Aminin niya man sa hindi, mga ka-action, mga kakamping. Isipin mo yan, ha? Sinasabi ng mga ilan sa mga DDS supporters, solid daw ang Mindanao sa mga Duterte. Diba? Sinasabi nila sa mga Duterte supporters, ano daw, okay lang yan, mga kongresista lang naman ang bumoto.
Kumbaga para sa kanila, okay lang daw, wala silang pakialam dahil mga kongresista lang naman daw ang bumoto. Take note, mga DDS, ang bawat kongresista ay may mga sariling supporters po yan. Ha? Siyempre, kung sino ang susuportahan yan, halimbawa, at bit nila ang susuportahan ng isang kongresista, siyempre, doon yan sila sasama. Di ba? Proven and tested na yan sa mga dito sa lugar na ito. Kapag ang kongresista ay may mga sariling mga supporters, ay talagang sinasamahan ho yan. Oo, di ba? Kaya huwag niyo sabihin na mga kongresista lang ang bumoto. May tendency talaga na ang mga supporters ng 41 na kongresista ay hindi iboboto si Sara. Di ba? Kitang-kita ho natin sa survey, di ba? Kung hindi ho ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, 51% ang nagsasabi na sangkot sa katiwalian ito si Sara Duterte. 51% na yan, ha? Correct me if I'm wrong. Parang pataas pa yata, di ba? Kaya wala, parang mapupurnada yata. Mapupurnada yata ang pangarap ni Sara Lustayera na maging Pangulo ng Pilipinas. O eto mga ka-action, mga kakamping, panoorin ho muna natin itong balita ng Billionaire News Channel. Credit or courtesy po sa video ng Billionaire News Channel. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Eto, panoorin ho muna natin. Tila nalusaw na ang tinaguriang Solid South ayon sa isang profesor nang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang baluarte ng mga Duterte, inaanay na nga ba? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Sa 61 district representative sa buong Mindanao, 41 dito ang bumoto ng yes sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. 8 lang ang kumontra, 4 ang nag-abstain at 8 naman ang hindi bumoto. Ang pinakamaraming kongresista na pumabor sa impeachment case ay sa Region 9, kung saan 10 sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. Kasunod nito ang Region 10, kung saan 10 sa 14 na mga district representatives ang pumabor sa impeachment. Sa Region 11 o Davao Region naman, nakakuha ng pinakakonting suporta ang impeachment case laban sa Bise, kung saan 5 lang sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. Yung pinaka na boto, out of 300 plus bota ng mga congressman, 250 plus yan vote yes. Which, mali din yung decision. Actually, mali naman dahil lost the decision dahil majority, di ba? Matagal nang kilala ang Mindanao bilang Duterte Country dahil sa nakalipas na 2 national elections, mataas ang nakuha nilang boto dito. Kaya ayon sa isang political science professor, ang resulta ng botohan sa Kamara ay nagpapakita lang na hindi talaga solido ang tinatawag na Solid South. Ang nakaraang botohan sa Kongreso, makikita natin na ang konsepto ng Solid South ay may hangganan. So, meaning to say, the impeachment case vote against the Vice President Sara Duterte exposed the limits of these narratives. Ayon pa kay Marshall, karamihan sa mga kongresista sa Mindanao ay sumusunod sa tinatawag na political patronage. Ibig sabihin, inuuna nila ang kanilang political interest at kapituko sa kung sino may hawak ng political power at position. Sa Pilipinas naman, katangian na sa politika ang patron-client relationship na naging mas mahalaga kaysa sa party political ideology. Ibig sabihin nito, mas maraming mababatas o lawmakers ang hindi permanente ang katapatan o loyalty sa isang pamilya o partido sa politika. Mas nakatuon sila doon sa one is access to state resources. Pangalawa is re-election, support. Pangatlo is alyansa sa nakaupong administrasyon. At ang panghuli ay ang political survival. Sa darating na 2028 elections, magkakaalaman kung ang Mindanao votes nasa kamay pa rin nga ba ng mga Duterte. Nako ho, mga ka-action. Nalungkot talaga ang mga DDS nito. Ayan ha, kitang-kita nyo ho ha. Tila nalusaw daw ang Solid South na sinasabi. Sabi ko rin, mukhang sinusuka na talaga ito si Sara Duterte ng South. Alam niyo mga ka-action, mga kakamping, sa probinsya namin sa Masbate, 3 congressman dyan mayroong kami.
pero bumoto ho sila ng yes. Bumoto ho sila ng yes dyan sa probinsya ko, sa Masbate. Kaya natuwa ho ako nung napanood ko ho yun. Diba? Kaya good luck na lang sa kandidatura ni Sara. Kung hindi siya ma-impeach, ha? Kung hindi ho siya ma-impeach. Kaya good luck na lang, mga DDS. Okay? So, yun lang mga ka-action, no? Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!